Tahimik ang gabi sa isang sikat at mamahaling restaurant sa gitna ng lungsod. Malambot ang mga ilaw, banayad ang musika, at puno ng kumpiyansa ang bawat galaw ng mga taong nasa loob, lahat nakamamahaling damit, may hawak na mamahaling baso, at parang bawat titig ay may sukat ng halaga ng tao sa harap nila. Sa ganitong lugar, halos imposibleng makakita ng taong pumasok na walang alahas, walang branded bag, walang bodyguard, at walang pakialam sa mga matang sumusukat sa kanya mula paa hanggang ulo. Pero doon siya pumasok. Isang batang babae, payak na payak ang suot, simpleng puting damit, ordinaryong sapatos, walang makeup, walang alahas, walang arte. Tahimik siyang tumingin sa paligid, parang hinahanap lang ang isang pamilyar na mukha o tamang upuan para makaupo. Sa unang ilang segundo pa lang, ramdam na ramdam niya ang mga titig, may pagtataka, may pamamaliit, may mahinang bulong na lumilipad sa hangin tulad ng usok. Bago pa man siya makahanap ng upuan, mabilis na lumapit ang isang waiter. Matangkad, maayos ang uniforme, pero matalim ang tingin, isang tingin na sanay na humusga sa unang sulyap. "Miss," sabi niya sa mababang tinig na puno ng pangungutya, "sigurado ka bang dito kakakain?" Tumingin ang bata sa kanya. Kalmado ang mukha, walang galit, walang takot. "Opo," sagot niya ng mahinahon at magalang. Humugot ng malalim ang waiter at nagbigay ng ngiti, pero yung ngiti na hindi umaabot sa mata. "Pasensya na po. Pero ang restaurant na to ay para sa mga may reservation lang. Medyo mahal dito, miss. Sigurado ka bang kaya mo?" Napalingon ang ilang customer sa mesa malapit. May napangiti ng mapanuya, may nagkunwaring abala sa pagkain nila, may nagtaas ng kilay na parang sinasabing ano to, nawawala. Hindi nagtaas ng boses ang bata. Hindi rin siya umatras o malis. "Maghihintay po ako," mahinahon pa rin niyang sagot. Napailing ang waiter, halatang naiinis na. "Hindi po ito waiting area. Baka mas bagay sa'yo yung fast food sa labas. Mas mura roon, mas angkop." Saglit na parang tumigil ang oras sa loob ng restaurant. Naririnig mo ang clink ng baso, ang mahinang kwentuhan, pero biglang naging mabigat ang katahimikan sa pagitan nila. May isang matandang babae sa malapit na mesa na napakunot noo, pero walang nagsalita. Sa ganitong lugar, ang katahimikan ay madalas na sandigan ng kayabangan. Pero ang batang yon, si Princess Pacquiao, na natiling tuwid ang likod, kalmado ang mga mata. Hindi niya kailangang magpaliwanag sa kahit kanino. Hindi niya kailangang itaas ang boses para ipagtanggol ang sarili. May dala siyang katahimikan na mas mabigat pa sa sigaw, mas matindi pa sa away. Hindi alam ng waiter na ang batang minamaliit niya ay anak ng lalaking nagmamay-ari ng mismong restaurant na yon. At lalong hindi niya alam na ang bawat salitang binato niya kanina ay malapit nang bumalik sa kanya, mas malakas, mas malinaw, at hindi na malilimutan ng sinumang naroon sa gabing yon. Abala ang restaurant. Okupado ang bawat mesa ng mga taong sanay na pagsilbihan, mga negosyanteng may mamahaling alak, magkasintahang nakapormal na damit, pamilyang hindi iniinda ang presyo ng kahit anong nasa menu. Ang mga ilaw ay sadyang inayos para magbigay ng pakiramdam ng eksklusibidad, parang sinasabi ng bawat sulok, hindi ito para sa lahat. Ito ay para sa piling-pili lang. Sa gitna ng lahat ng galaw, clinking ng baso, at mahinang tawa, may isa pang presensya na naninibabaw, si Marco, isa sa pinakamatagal na waiter sa restaurant. Kilala siya sa management bilang masipag, mabilis, at maayos. Pero sa likod ng uniforme, may ugali siyang hindi gaanong kanais-nais, mahilig siyang humusga sa customer batay sa pananamit, sa itsura, sa relo, sa bag para sa kanya, ang respeto ay para lang sa mukhang may pera, mukhang may class. "Marco! Table 7, refills," sigaw ng isa niyang kasamahan. "Sandali lang," sagot niya habang inaayos ang vest at tinitingnan ang isang lalaking may mamahaling relo sa kamay. "Ito muna. Mukhang malaking tip yan." Sa kabilang dulo, tahimik pa ring nakaupo si Princess. Walang cellphone na inilabas, walang pagmamadali sa mukha. Parang sanay na sanay siyang maghintay, hindi dahil wala siyang magawa, kundi dahil alam niyang darating ang tamang oras. Lumapit ulit si Marco. Hawak ang menu pero hindi agad iniabot. "Miss," sabi niya na may pilit na ngiti, "baka gusto mong umorder na agad para malaman natin kung kaya mo talaga." Kinuha ni Princess ang menu at dahan-dahang binuklat. "Salamat po," sagot niya ng mahinahon. "May hinihintay pa po ako." Napataas ang kilay ni Marco. "Hinihintay? Sino? Sino ang magbabayad para sa'yo?" Napatingin ulit ang ilang customer.
May napailing na parang nahihiya para sa bata. May bahagyang napangiti na parang nanonood ng drama na alam na ang ending. Hindi nagalit si Princess. Ibinaba niya ang menu at tumingin diretsyo sa mata ni Marco. Darating po siya. Tumawa si Marco ng mahina, mapang-uyam. CJ, miss. Sabihin mo na lang kapag dumating na yung siya mo. Lumayo. Siya, pero hindi doon natapos ang pang-aalipusta. Sa likod ng counter, kinausap niya ang manager sa mahinang boses. Boss, may batang mukhang naligaw dito. Ayaw umalis. Baka magskandalo kapag dumating ang bill, mukhang wala talagang pera yan. Tumingin ang manager sa direksyon ni Princess mula ulo hanggang paa. Bantayan mo lang. Ayokong may eksena sa harap ng ibang customer. Kung kailangan, tawagin mo ang security. Lumipas ang mga minuto. Dumarami ang bulungan. May mga waiter na napapatingin, may umiiwas ng tingin. May matandang empleyada sa cashier na napakunot noo, pamilyar ang mukha ng bata sa kanya, pero hindi niya agad matandaan kung saan niya nakita. Samantala, nanatiling tahimik si Princess. Maayos ang kamay sa mesa, tuwid ang likod, kalmado ang paghinga. Hindi mukhang takot. Hindi mukhang nag-aalala. Parang alam niyang ang tunay na laban dito ay hindi sa kanya, kundi sa mga taong humuhusga base sa itsura. Sa labas ng restaurant, biglang huminto ang isang itim na sasakyan. Tahimik, walang ingay, pero may bigat ang presensya nito. Bumaba ang isang lalaki, simple ang suot, walang alahas, walang yabang sa kilos, pero may otoridad sa bawat hakbang. Sa loob, bumalik si Marco sa mesa ni Princess. Mas diretsyo na ang tono, mas matapang. Miss, last warning na to, kung hindi ka mag-o-order ngayon din, kailangan mong umalis. Hindi ito lugar para sa mga batang parang wala sa posisyon. Tumingin si Princess sa pintuan. Umiti siya, isang ngiti na tahimik pero puno ng kumpiyansa at katiyakan. Darating na po siya. Kung ikaw ang nasa upuan niya, mananahimik ka ba o lalaban? E-comment mo kung saan ka nanonood ngayon. Sa mismong sandali na yon, bumukas ang pinto ng restaurant. Biglang tumigil ang lahat. Ang katahimikan na sumunod ay parang naghudyat na magbabago ang gabing yon, hindi lang para sa isang bata, kundi para sa lahat ng taong sanay manghusga base sa panlabas na anyo. Pumasok si Manny Pacquiao. Simple ang suot, polo shirt, maong, ordinaryong sapatos. Walang alahas. Walang bodyguard. Pero bawat hakbang niya ay may bigat na hindi matutumbasan ng kahit anong mamahaling damit o relo. Biglang napalitan ng kakaibang tensyon ang buong restaurant. Ang mga mata ni Marco ay lumaki sa pagkabigla at takot. Halos tumigil ang tibok ng puso niya. Hindi niya makapaniwala ang batang ininsulto, pinaalis, at minamaliit niya kanina ay anak pala ng mismong may-ari ng restaurant. Tumayo ang manager, nanlaki rin ang mata, halos mabuwal sa sobrang gulat. Sir Manny, hindi po namin alam na darating po kayo. Tahimik si Manny. Walang galit sa mukha. Walang yabang. Lumapit siya sa mesa ng anak niya at mumiti ng mahinahon. Anak, may nag-abala ba sa'yo? Tumingin si Princess kay Marco, isang tingin na tahimik pero puno ng dignidad. Walang salita, pero malinaw ang mensahe. Ang respeto ay hindi dapat hinuhusgahan batay sa damit, sa itsura, o sa hitsura ng bulsa. Nanginginig ang boses ni Marco. Sir, sorry po, hindi ko po alam, hindi ko talaga alam di. Tumingin si Manny kay Marco. Hindi mo ako ininsulto, sabi niya ng tahimik pero malinaw at mabigat. Ang ininsulto mo ay ang dignidad na nararapat ibigay sa bawat tao, kahit hindi mo alam kung sino sila. Lumapit ang manager, halatang kinakabahan. Sir Manny, pasensya na po talaga sa nangyari. Ngumiti si Manny, may bigat ang ngiti. Hindi mo kailangang malaman kung sino ako para igalang ang kapwa mo. Yan ang problema sa pamamaliit, binubulag nito ang mata sa katotohanan. Binubulag nito ang puso sa kabutihan. Sa isang iglap, tinawag ni Manny ang senior staff at ang matandang cashier na kanina patahimik na nakamasid. Ikaw, sabi niya sa matanda, ikaw ang nanatiling magalang kahit walang nakatingin, kahit walang nakakaalam. Simula ngayon, ikaw ang magiging floor supervisor. Ang respeto ay dapat pinamumunuan ng halimbawa, hindi ng salita lang. Si Marco ay hindi agad tinanggal o ipinahiya sa harap ng lahat. Inalis siya sa serbisyo ng gabing yon at inatasang sumailalim sa retraining at disciplinary review. Hindi ito parusa ng galit, ito ay aral na may bigat at pagkakataon.
Ang pinakamabigat na leksyon, sabi ni Manny sa lahat ng naroon, ay yung binibigyan ka pa ng pagkakataong magbago. Hindi lahat ng pagkakamali ay kailangang tapusin sa galit. Minsan, ang tunay na parusa ay ang pagkakita mo sa sarili mo kung gaano kakaliit noon. Magkahawak kamay na lumabas sina Manny at Princess. Walang ingay, walang drama, walang kamera. Tanging dignidad at katahimikan ang iniwan nila sa likod. Sa gabing yon, ang restaurant ay hindi lang nagsilbi ng pagkain. Nagsilbi ito ng isang malalim na leksyon, ang tunay na respeto ay ibinibigay, hindi hinihingi. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa sigaw o yabang, ito ay nasa katahimikan, sa kababaang loob, at sa kakayahang tratuhin ang bawat tao ng pantay-pantay kahit hindi mo alam kung sino sila. Tahimik na ang gabi sa labas ng restaurant. Pero sa loob ng bawat pusong naroon, may natira isang aral na hindi madalin. Kalimutan. Kung naniniwala kang pantay-pantay ang lahat ng tao, ay type ang in respect sa comment section. Kung ikaw ang waiter na yon, ano ang mararamdaman mo ngayon? Fire o forgive? Sabihin mo sa baba. At kung ikaw naman ang bata, gaano katagal mo kayang manahimik sa harap ng pang-aalipusta? Ay share mo ang iyong iniisip.